Inaprubahan na ng Committee on Local Government at Committee on Finance, Budget and Management ang report na tumatalakay sa pagpalit ng pangalan ng munisipalidad ng Dato Blati Sinsuat bilang West UP sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Bago na aprubahan ng komite ay nakipagpulong ang CLG kasama ang mga opisyales ng Dato Blas Sinsuat Maguindanao del Norte kasama ang COMELEC representatives at PNP Pro Bar. Sa isinagawang pagpupulong sinabi ng COMELEC na kung maisa sa batas ang panukala, mangangailangan ito ng hindi bababa sa 120 na araw na paghahanda para sa plebisito na magpapasya kung sang-ayon ang mga residente sa mungkahing pagpapalit ng pangalan. Kinakailangan ng 50+1 na majority votes. Nilinaw din na walang none of the above na option sa balota. Sa kasalukuyan, mayroong 14,579 na rehistradong botante ang Dato Blas Sinsuat na mula sa 13 barangays. Ayon sa COMELEC, walang legal na hadlang upang magsagawa ng plebisito kahit sa parehong taon ng ibang halalan, kabilang ang BARM Parliamentary Elections 2026 na natakatakda sa September 2026. Samantala, sinabi naman ni Minister Obayda Pacasem ng Ministry of Finance, Budget and Management na maaaring gamitin ng pamahalaan ang kasalukuyang contingency funds kung maisasagawa ang plebisito sa 2026. Kung sa 2027 naman ito gaganapin, maaari umanong isama ang pondo nito sa Regional Spending Plan ng naturang taon. Sa ilalim ng panukalang hakbang, ang Commission on Elections ang magsasagawa at mangangasiwa sa plebisito. Ipapadala naman ang committee report para sa karagdagang aksyon sa plenaryo. Samantala, Parliament Bill No. 336 o Bangsamoro Gender and Development Code of 2025 inaprubahan na sa level ng komite ng Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities. Ayon kay Committee Chair Abrar Hataman, layunin ng panukala na palakasin ang gender justice at mapabuti ang akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, kabuhayan at partisipasyon sa pamamahala sa buong rehiyon. Nilalayon din itong isulong ang gender-responsive governance sa rehiyon habang iginagalang ang pagkakaiba-iba ng kultura, relihiyon at tradisyon sa Bangsamoro. Nakasaad sa panukala ang mga kaparusahan laban sa mga paglabag tulad ng economic abuse, sa pilitang pagpapakasal at maling paggamit sa kita ng kababaihan, kung saan maaaring maharap ang mga lalabag sa pagkakakulong at multa. Tatalakayin naman sa susunod na joint meeting kasama ang Committees on Amendments, Revisions and Codification of Laws at Finance, Budget and Management ang naturang panukala bago ito isumite sa plenaryo para sa karagdagang deliberasyon. Samantala, inaprubahan ng Committee on Public Works noong Martes, April 28 sa committee level ang BTA Bill No. 05 na naglalayong magtatag ng Special Geographic Area District Engineering Office o SGA-DEO upang mapabilis at maisentro ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa 8 munisipalidad ng SGA. Pangangasiwaan ng panukalang tanggapan ng implementasyon at maintenance ng mga proyektong pampubliko sa Kadayangan, Kapalawan, Ligawasan, Malidegaw, Nabalawag, Old Kaabakan, Pahamudin at Tugunan, kabilang ang mga kalsada, flood control, water resources at iba pang mahahalagang infrastruktura. Bagamat unang iminungkahing ilagay ang tanggapan sa Pikit, Cotabato, napagkasunduan ng komite na ilipat ito sa magiging Provincial Government Center ng SGA upang mapabuti ang koordinasyon at accessibility. Ang SGA-DEO ay pamamahalaan sa ilalim ng Ministry of Public Works at ibabatay sa kasalukuyang District Engineering Offices sa rehiyon. Ayon kay MP Bayintan Ampatuan, layunin ng panukala na matugunan ang pagkaantala ng mga proyekto sa SGA sa pamamagitan ng pagtatag ng isang sentralisadong engineering office. Nasa committee level pa lamang ang pag-aproba sa panukala at daraan pa ito sa karagdagang deliberasyon. Makikipag-ugnayan pa ang komite sa Committee on Finance, Budget and Management para matukoy ang kinakailangang pondo bago isumite ang ulat sa plenaryo. Plano rin ng komite na makipagpulong kay Chief Minister Abdulrauf Makakua upang mapabilis ang pagpasa ng panukala dahil sa matinding panawagan ng mga residente ng SGA para sa mas mabilis at maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura.